Hello everyone! Welcome to my vlog. Kwentong OFW yan. Meron akong i-share sa inyo or ikukwento sa inyo tungkol sa karanasan ng isang OFW or domestic helper. Alam naman natin na kapag tayo ay nakipagsapalaran sa ibang bansa, hindi natin alam kung anong dadatngan natin doon. Hindi natin alam kung masuswertehin ba tayo o tayo ay mamalasin. So itong i-share ko sa inyo is si Kabayan ay hindi siya sinuwerte sa amo. Ganito yung kanyang kwento. Si Kabayan ay 4 days pa lang dito sa Hong Kong na terminate on the spot si Kabayan. Ito talaga yung isa sa nakakatakot dito sa Hong Kong, ma-terminate on the spot ka. Meron kasing terminate on the spot na babayaran ka ng 1 month salary at saka yung plane ticket mo pabalik. So itong si Kabayan, medyo nagkamali siya ng kanyang desisyon or hindi niya kayang ipaglaban yung kanyang sarili. Dahil nga siya ay bago pa lang at wala pang kaalam-alam dito sa Hong Kong. So yung kwento ni Kabayan, sobrang nalulungkot ako. Napanood ko siya sa Facebook. Yung kwento ni Kabayan, 4 days pa lang siya dito sa Hong Kong and then hindi maganda yung trato ng kanyang amo, hindi siya pinapakain. Sa 4 days niyang nagtatrabaho dito sa amo na to, isang beses lang siyang kumain. So yung mga araw na yun, nagtatrabaho siya. Yung ika-4 na araw niya, nararamdaman na niya yung hilo. Chat niya yung kanyang amo na sinabi niya na ganito. Parang mali din naman kasi yung pagkakasabi niya. Pero dahil nga siya ay baguhan, hindi niya pa alam kung paano yung mga proseso. So, ini-chat niya yung kanyang amo at sinabi niya na kung itatrato mo lang ako ng ganito at hindi mo ako mapapakain, mabuti pang balik mo na lang ako sa Pilipinas. So, yung amo, alam ko mali dito yung amo, pero dahil si Kabayan ay hindi napaglaban yung kanyang karapatan. So, dahil dun sa chat na yun, na sinabi niya na kung itatrato mo ako ng ganito, mas mabuti pang ibalik mo ako sa Pilipinas. So yung amo, agad-agad bumalik ng bahay at hinarap siya, nagalit na galit. Ang sabi ng amo niya, pa-curting. So ibig sabihin ng pinapalayas ka na niya. And then, ang pinagbasihan kasi ng amo niya, yung siya mismo yung nag-terminate on the spot, yun yung ipinaglalaban ng amo niya. Siya yung nag-terminate ng kanyang kontrata on the spot. Which is kaya niya sanang ipaglaban yung kung matapang siya, okay? So, ang nangyari, pinababa siya or pinalaya siya ng kanyang amo. Hindi siya binayaran ng isang buwang sahod, hindi siya binilahan ng ticket. Kasi, dito guys, pag ikaw mismo yung umayaw, ikaw talaga yung bibili ng iyong ticket at hindi ka makakatanggap ng kahit na magkano. So, yun yung nangyari kay Kabayan. And then, itong si Kabayan, wala siyang baon na allowance. So, yun yung pinaka-importante para sa ating mga OFW na kapag tayo ay mangingibang bansa, dapat meron tayong naka-safety na makakabalik tayo sa Pilipinas kahit anong oras. Dapat meron tayong pamasahe pabalik. Just in case na hindi nga tayo pala rin sa magiging amo natin. Ayan, so yun, buti na lang si Kabayan may tumulong sa kanya na magandang loob na binilihan siya ng ticket pabalik sa Pilipinas dahil nga siya ay walang kapira-pira. Diyos ko po. Nakakaawa yung sinapit niya na sa loob ng 4 na araw, isang bisis ka lang kumain. Tapos, yung trabaho mo pa, tuloy-tuloy. Tapos, yun nga, wala siyang pahinga. Kaya hindi siya nakakadiskarte kung paano kakain. Kasi nga wala siyang pahinga. Tapos sabi niya, buti pa yung aso, kumakain sa oras. Pero siyang tao, hindi makakain sa tamang oras dahil nga walang pagkain. Marami namang pagkain sa rep, marami namang stock na pagkain, pero ang sabi daw sa kanya, hindi yun pwedeng galawin dahil ay mga expensive. Ayan, so, hindi ni Kabayan kayang ipaglaban yung kanyang karapatan. At saka guys, nagkamali talaga siya. At saka parang kawawa din talaga siya kasi pinabayaan siya ng kanyang agency. Kasi ang sabi niya, kinokontak niya yung agency at sinasabi nga niya na gano'n, na hindi siya pinakakain, hindi siya nire-replyan ng kanyang agency, hindi siya pinakikialaman, kumbaga pinabayahan na lang siya. So yun yung nakakatakot bilang isang domestic helper kapag nandito ka na sa ibang bansa at yung mismong agency mo ay hindi ka niya aasikasuhin. Be very careful kung tayo ay magiging ibang bansa sa agency na pag-a-applyan dahil kapag nandito na tayo, ang unang tatakbuhan natin ay agency. Pero kung ganun nga ang ginawa ng agency, hindi na siya pinakailaman, kaya hindi niya na ipaglaban yung karapatan niya kasi yung agency sana ang makikipaglaban sa kanyang karapatan pero siya ay pinabayaan. Tapos, kung hindi ka naman kayang ipaglaban ng agency mo, pwede sana siyang pumunta ng labor nating mga Pilipino or OFW.
Kaso itong si kabayan, sobrang mahina ang loob, sobrang takot na siya. And hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi na siya pumunta ng labor para sana maghain ng reklamo tungkol doon sa kanyang amo. Yun yung isang pagkakamali niya, hindi niya naipaglaban yung kanyang karapatan. Kung siya ay nagreklamo sa labor, babayaran sana siya ng kanyang amo, hindi lang sa 1 month na sahod niya, kundi doon sa pagmamaltrato sa kanya na hindi pagpapakain sa tamang oras, or yung sa hindi sa pagpapakain ng 4 na araw, isang beses ka lang kumain. Siguro himatay na ako nun. Ayan, tapos siguro, ang nakakapagpabuhay na lang sa kanya, yung biskwit or yung tubig. Ayan, so, isa itong reality sa ating mga OFW na kapag tayo ay nag-iibang bansa, hindi talaga natin alam kung mananalo tayo or matatalo tayo. Kaya ang mapapayo ko sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong, try your luck or susugal nga tayo. Kagaya ng ginawa ko, sumugal ako. Ang sabi ko, kasi ito yung pinaka tatakutan ko talaga yung terminate dito sa Hong Kong. So, nung nag-a-apply pa lang ako, sobrang takot na takot talaga ako. Pero ang sabi ko sa sarili ko, susugal ako para alam ko kung manalo ba ako o matalo, at least initry ko. So, yun lang. Try lang natin yung ating kapalaran kung tayo ay papalarin dito sa Hong Kong. Hindi yun nga, sa awa naman ng Diyos, pinalad naman ako sa amo kahit medyo kuri, pero kaya namang i-survive yung pagkakuri niya. So, yun. At saka, ang ginawa ko nung pumunta ako dito, nung flight ko talaga, halos ang laman ng luggage ko ay puro pagkain. Puro pagkain, mga biskwit, mga kape, yung makakasagip sa ating gutom, just in case nga na hindi tayo pakainin ng ating amo. And then, hindi man kalakihan yung pera na dala ko papunta dito, pero makakasurvive ako doon sa pagkain ko, sa pagkain. At saka ini-make sure ko naman na just in case na pabalikin ako sa Pilipinas, may makukuhaan naman ako ng pamasahe pabalik. Ay, kawawa naman si kabayan, hindi niya napaglaban yung kanyang karapatan. Kaya, tayo guys, kapag pupunta tayo sa gera, dapat alam natin yung karapatan natin, dapat marami tayong bala. Dapat alam natin kung paano natin ipaglaban ang ating sarili. Dahil dito sa ibang bansa guys, wala kang kakampi kung hindi ang sarili mo. Walang ibang tutulong sa iyo kung hindi ang sarili mo. Pero buti na lang si kabayan, merong mabuting puso na tumulong sa kanya, bigyan ng ticket pabalik sa Pilipinas. Hindi ko lang maintindihan kung bakit yung tumulong sa kanya ay hindi na rin ipinursige na pumunta sa labor para mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Kasi kung inilaban niya yun guys, mananalo talaga siya doon. Kasi dito, once na pumunta ka sa labor, hindi ka nila pababayaan. So, yun guys, yung kwentong OFW dito sa Hong Kong. Isa sa mga kwentong OFW na hindi nakakatuwa.